Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 731. Napakahusay. Ang mga sulok ng bibig ni Leo ay umakyat paitaas. Sa susunod. Pangalawa, ang cue ball ay sinakta ng isang mahusay na puwersa na nagpadala ng mga pulang bola. Nagkalat sa paligid ng mesa ng bilyar. Gayunpaman, sa kasamaang palad, wala sa. Ang mga bola ay pumasok sa alinman sa mga bulsa. Ha! Batang Master Leo, parang. Ang Lady Luck ay wala sa iyong tabi. Hindi mapigilan ni Fane ngunit gigaw sa paglalaro. Ngayon, ang aking tira. Ang posisyon ng puting cue ball ay madiskarteng, at marami. Ang mga pulang bola ay malapit sa bulsa. Yup! Ang puting cue ball ay nasa mabuti posisyon, ngunit para sa isang newbie tulad mo, hindi ko na kailangang magplano ng pagtatanggol. Haha! Ikinakalat ko ang mga bola upang maaari kitang talunin sa isang flash mamaya. Tumawa si Leo. Nag-flash din si Timoteo ng isang ngiti sa sitwasyon. Siya ay sumigaw, tila. Simple. Ngunit kapag hindi niya mabulsa ang anumang bola, malalaman niya kung ano ang gumagawa ng mabuti. Billiard player. Thud. Kapag ang huling pantig ng salita ay bumaba, Fane. Mimiktang na unang postura ni Leo at nahiga sa kanyang tummy sa gilid ng billiard table. Ang kanyang postura ay tila profesional at sa susunod na sandali siya. Sinakta ng cue ball gamit ang cue stick, na hinagupit ang isang pulang bola. Ito ay pocketed. Nanlaki ang mga mata ni Sharon na parang nakakita siya ng multo, at sa susunod na segundo. Tumalon siya tulad ng isang kangaroo na nagdiriwang para sa bulsa ng bola. Oh my! Kabutihan! Pumasok ito. Si Fane ay talagang nakapuntos ng mga puntos sa kanyang unang pag-play. Kaya, freaking kamangha-manghang. Wow! Ang bola ay pocketed at ang welga ay maganda. Tumpak din. Nagtaka si Tanya sa eksena sa harap niya. Ang postura ng brat na ito ay medyo profesional din. Kung hindi siya nagtanong ng maraming mga katanungan habang ang pag-play sa pagitan ni na Timoteo at Leo, hindi naisip ni Tanya na si Fane ay isang baguhan sa bilyar. Ang kanyang mga kilos ay tiyak na malapit sa mga eksperto. Ano ang paggamit ng isang bulsa lamang ng isang bola? Maraming bola. Gayunpaman may pocketed, at ngayon oras na upang matumbok ang mga kulay na bola. Ang mga braso ay tumawid sa harap ng dibdib ni Yvonne, siya ay wind. Nakaramdam siya ng pag-aalala para kay Fane, pagkatapos ng lahat. Ay ang kanyang unang oras na nasaksihan ang isang laro ng bilyar na may 1 bilyong pusta bawat pag-ikot. Ang karamihan ng tao mula sa iba pang kalapit na mga talahanayan ay tumigil sa anumang ginagawa nila. At inilipat ang kanilang focus patungo sa mesa ni Fane. Pagkatapos ng lahat, 1 pusta ng 1 bilyon. Bawat pag-ikot ay iba pa. Una kong binalak na gawin ang puting bola. Huminto sa posisyon na ito upang maaari kong layunin para sa 7 puntos. Ngunit hindi ko mapamamahalaan. Ang lakas ng maayos kapag sinaktan ko ito, at ang puting bola ay tumigil sa isa pa. Posisyon ham. Mas mabuti para sa akin na maghangad ng 6 na puntos noon, lalo na para sa isang tao na nagsimulang malaman kung paano maglaro ng billiard. 7 puntos ay masyadong peligro. Nagbulong si Fane sa kanyang sarili habang pinag-aralan niya ang mga posisyon ng mga bola. Sa mesa, hey! Ang punk na ito ay maaaring kumilos tulad ng isang pro, ha? Pagpaplano para sa ang mga posisyon ng bola at naglalayong 7 puntos. Sa tingin ko ay sinaktan lang niya ang cue ball ng random at bulge asterisk T. Isang tao mula sa pangkat ni Leo na mabilis na sumigaw. Sa oras na ito, muling humiga si Fane sa kanyang tiyan, naghahanda para sa susunod na welga. Matapos ayusin ang kanyang cue stick, sinaksak niya ang kanyang braso at sinaktan ang puting cue ball. Sa isang jiffy, 1 bola ang pocketed at 1 pang 6 na puntos ang napunta kay Fane. Ano? Ang F asterisk sake. Isa pa, kahit na ito ay isang madali dahil ito ay nasa A. Tuwid na linya, bilang isang newbie ng billiard, paano siya makakapagmarka ng madali? Ang ngiti. Sa mukha ni Leo na mayabang at brazen dati, ay dahan-daang nagmorph. Sa isang tuyo at mapait. Ang mga alalahanin ay gumapang sa loob niya ng bahagya. Ang punk na ito ba ay nagpapanggap na isang newbie sa larong ito? Ang kanyang paghahanda. Ang postura at ang paraan na sinaktan niya ang cue stick, lahat ay tila masyadong mga profesional. Kabanata 732. Nagpokal siya ng 1 pang bola. Oh my! Si Tanya ay tumatalo na excited na sa kanya. Ang mga paa ay bahagyang naantig sa lupa. Kung ang unang marka ay dahil sa swerte kung ano. Tungkol sa oras na ito.
Hindi lamang binulsa ng Faye ang isang 6 na pointer, ngunit ang cue ball. Huminto sa isang napaka-madiskarteng posisyon kung saan maraming madaling pulang bola. Iyon ay maaaring mag-pocketed ng madali. Mukhang talagang alam ni Faye kung paano. Plano ang posisyon ng cue ball. Halos may tago siya ni Sharon. Ang kaguluhan na ang kanyang mabibigat na paghinga ay naging tumaas ang kanyang dibdib at paulit-ulit na nahulog. Ang boss ng lugar ay lumapit sa grupo. Tinulungan niya si Faye na ilabas ang bola na nakatulong sa puntos ang 6 na pointer mula sa bulsa, itakda ito ng mabuti, at pagkatapos. Ngumiti kay Faye, binata, kung ito ang iyong unang pagkakataon na naglalaro ng mga bilyar, pagkatapos. Natutunan mo ito ng mabuti. Tiyak na mapapabuti mo ng malaki pagkatapos ng 1 o 2. Mga araw na naglalaro nito. Si Faye ay sumabog ng isang walang malasakit na ngiti bilang kapalit. Huwag kang mag-alala. Pinag-aralan ko na ang kanilang paglalaro ngayon at alam ko na kung paano matumbok at saan. Upang iposisyon ang mga bola. Hanggat tumpak ang layunin at ang lakas ay kinokontrol ng maayos, magiging tulad ng pagbaril ng baril. Nasa antas ako ng master sa pagbaril. Nang maglingkod ako sa militar. Ang karamihan ng tao ay nawawala para sa mga salita. Paano? Maaari bang ihambing ng brat na ito ang paglalaro ng billiard sa pagbaril ng baril? Tumigil sa spewang nonsense. Patuloy na maglaro pagkatapos. Hindi ako naniniwala na mananalo ka sa laro. Leo. Sinubukan ng kanyang makakaya upang kumbansihin ang kanyang sarili na ang punk na ito ay tulad ng isang bulag na pusa na nabigo sa isang patay na daga-swerte. Maraming mga bola sa mesa. Paupang may pocketed pa rin at ang bawat isa sa kanila ay nasa isang mahusay na posisyon. Gayunpaman ang isang menor de edad na pagkakamali ay maaaring magastos lamang sa kanyang mga marka. Hanggat Faye nagkamali mamaya, makakabalik siya sa larong ito. Bukod dito, si Faye, ang punk na ito ay talagang maliwanag. Talagang nakita niya ang kanyang Bruce. Madali siyang napunta kay Timoteo at nawala ang layunin sa laro. Pagkatapos ng lahat, hindi nila inilagay ang anumang pusta sa larong iyon ngunit ginagamit lamang ito upang ipaliwanag ang mga patakaran sa Faye. Bukod dito, marami siyang nanalo ng pera mula kay Timoteo ngayon. Kailangan lang niyang dalhin si Timoteo sa ilang nightclub ngayong gabi at gumugol ng mag-asawa. Daan-daang libo sa kanya upang mapasaya siya muli. Hindi lamang siya nanalo ng pero ngunit sa parehong oras ay nagtatag din ng isang mahusay na relasyon sa Timoteo. Isang bato ang pumatay ng 2 ibon, bakit hindi? Ang ilang bilyon sa kanyang kredito. Ang balanse ay lahat mula sa Young Master Drake nitong mga nakaraang buwan o higit pa. Siya. Hahayaan ni Timoteo na manalo ng ilang mga pag-ikot paminsan-minsan para lamang bigyan siya ng isang matamis lasa ng pagpanalo. Thud. Kapag siya ay lumalangoy sa kanyang mga saloobin, Faye pocketed isa pang pulang bola, sa parehong oras nakaposisyon ang puting cue ball. Isang napaka-madiskarteng lugar. Maaari siyang hampasin para sa isang 7-pointer. Ay nalalayan ang mga alalahanin. Sa loob ni Leo nang napansin niya na naglalayong si Faye para sa 7-pointer. Siya. Itinago ang kanyang gulat sa tseke at kumbinsido ang kanyang sarili na si Faye ay isang newbie lamang, hindi niya puntos ang pag-ikot na ito. Thud. Gayunpaman, ang eksena sa harap niya ay ginawa siyang nakatali sa dila. Ang isa pang 7 puntos ay napunta sa scoreboard ni Faye. Mabilis pa ang welga. Young Master Leo, sa palagay mo ba ang punk na ito? Ang paglalaro ba ng pipi tungkol sa billiard? Paano ang lahat ng mga poster at kapansin-pansin? Ang mga pamamaraan ay kabilang sa isang newbie. Isang tao na nakikipaglaro kay Leo at ang iba pa, ay dumating pasulong at ipinahayag ang kanyang mga alalahanin kay Leo. Hindi sa palagay ko ay nagpapanggap siya. Kung nilalaro niya ito dati, hindi na kailangang magtanong tungkol sa mga patakaran, di ba? Hindi ba ito kilos na hindi kinakailangan? Ang noo ni Leo ay nag-snap. Sama-sama, hindi naniniwala na si Faye ay mapagpanggap. Gayunpaman, kung ano ang gumawa sa kanya. Ang hindi pagsasalita ay higit pa ay si Faye ay nagbulsa ng maraming mga bola ng sunod-sunod. Ang mga pulang bola sa mesa ay naging mas kaunti, at ang mga marka ni Faye sa ang scoreboard ay tumataas sa bawat oras. Thud. Sa wakas, isang 7-pointer ang ginawa. Hindi pumasok sa bulsa. Sumimangot si Faye dito, lumubog ang kanyang mukha, mukhang medyo nagagalit. Tulad ng isang 4 na taong gulang na batang lalaki. Mapahamak, anong awa. Huminga ng malalim si Tanya. Bumantong hininga sa huling welga ni Faye. Si Sharon, sa kabilang banda, ay nagpalitan ng kanyang pansin sa scoreboard at tumalon ng excited. Tingnan mo, Tanya. Tumingin sa mga puntos. Nag-score si Faye ng 80 puntos.
Siya ay talagang nakapuntos ng isang freaking 80 puntos. Sa isang go, nangangahulugan ito na nanalo na siya sa pag-ikot na ito, at nawala si Leo. Kahit na natapos niya ang lahat ng mga bola sa mesa. Panipi. Kabanata 733. Tama ka. Pagkatapos lamang ay tinamaan ng pagsasakatuparan si Tanya. Kahit na si Leo. Pocketed ang lahat ng natitirang mga bola sa talahan na yan, ang pinakamataas na marka ay lamang. Maging 67 dahil ang kabuoang punto ay 100 lamang at 47. At, ngayon si Fane ay nakapuntos ng higit sa kalahati, hindi ba ito amoy tulad ng tagumpay? Ako, ay nanalo sa pag-ikot na ito. Ang mukha ni Fane ay naging blanko at nalilito, pagkatapos ay binuksan niya ang kanyang bibig, ngunit wala pa bang ilang mga bola sa mesa? Ikaw, ako, hindi nagsasalita. Ang pinakamataas na marka na maaaring makuha ng isa ay 147 lamang dahil ang kabuuan. 147 lamang ang point. Nag-score ka na ng 80 mula rito. Kaya, kahit na natapos si Leo. Off ang lahat ng mga bola sa mesa, imposible para sa kanya na puntos ng higit sa iyo. Panipi. Matiyag ang ipinaliwanag ni Yvonne. Hehe. Tunog tungkol sa tama. Sumigaw si Joy kay Fane pagkatapos ay tumingin siya kay Leo. Ngayon, batang Master Leo, ito ang iyong oras. Sa puntong ito sa oras, halos base ni Leo ang kanyang pantalon, manipis ng malamig na pawis. Lumitaw sa kanyang noo. Ang punk na ito ay umiscore ng 80 puntos sa isang go. Kahit na siya. Pindutin ang lahat ng mga bola sa bulsa, nawala na siya. Ang aking turn mo asterisk sa. Ikaw. Manalo ito sa pag-ikot. Ang galit ni Leo ay nabuhay sa buhay na siya ay praktikal na sumigaw sa. May-ari ng lugar, boss, ay reset ang laro. Pupunta kami para sa susunod na pag-ikot. Panipi. Agad na umakyat ang may-ari at itinayo ang mga bola. Binaril niya si Fane ng isang hinlalaki. Hanggang sa natapos niya ang pag-set up ng laro. Bata, kamangha-manghang paglalaro. Ikaw. Isang henyo sa mga henyo. Bago ang mga laro, pinag-aralan kita at napagtanto iyon. Talagang newbie ka. Ang postura ay hindi partikular na tama, at ikaw. Kumuha ng ilang segundo upang ayusin ang cue stick para sa isang mas mahusay na anggulo. Bukod, doon, ay mga pahiwatig ng pag-aalangan sa iyong mga mata minsan, ngunit sa huling bahagi ng laro, naging mas mahusay ka at mas mahusay. Ang mataas na papuri ng may-ari patungo sa Fane ay tulad ng isang matalim na karayom na tinusok sa pamamagitan ni Leo at ang mga eardrums ng iba. Maaari silang makaramdam ng isang flicker ng pangangati na dumadaloy sa pamamagitan ng kanilang mga ugat. Nanalangin si Timoteo na mawawala din ang laro ni Fane, at magiging kahit na. Mas kasiya siya para sa kanya na makita si Fane na nawala ng 1 bilyon. Kahit na nag-alok si Sharon. Upang magbayad, si Fane ay may utang pa rin sa kanya ng isang malaking pabor isa na hindi mabayaran. Madali, hindi niya inaasahan na si Fane ay mananalo sa unang pag-ikot. Binaril si Leo. Fane isang icy cold glare at Bart, hindi ko dapat ikalat ang mga bola sa ang huling laro. Sa palagay ko ay minamaliit kita at iyon ang dahilan kung bakit ka nakapuntos. Sa oras na ito, hindi ako magiging madali sa iyo. Hehe. Si Fane ay nagpakawala ng isang kaibig-ibig. Chuckle, flung ang cue stick, at sinaktan ang puting cue ball. Ang puting cue. Hinawakan ng bola ang pulang bola ng basta-basta at kumalat ito ng kaunti mula sa orihinal nito. Posisyon ng puting cue ball sa kabilang banda, nagbabounce at huminto. Sa likod ng isang 2-pointer ball. Snooker. Ang karamihan ng tao ay nagbigkas ng malakas, hadhad. Ang kanilang mga mata, sinusubukan na makita ng malinaw ang kasalukuyang posisyon ng puting cue ball. Ang puting bola ay nangyari na naharang ng 2-pointer dilaw na bola, na kung saan. Ginawa itong imposible para kay Leo na matumbok ng diretso ang pulang bola. Sheer swerte. Dapat. Sheer swerte. Hindi ito mukhang swerte lamang. Ang posisyon ng ang puting cue ball ay perpekto lamang. Hesukristo, mabuti si Fane. Si Sharon ay sumabog sa kagalakan na ginawa niya ang kanyang maliit na masayang sayaw. Ang paningin ni Sharon. Nagbabounce ng dibdib nang gawin niya ang kanyang maliit na sayaw ay ginawa ang mga madla. Ang mga mansanas ay gumagalaw pataas at pababa. Ang paningin sa harap nila ay napakakahanga-hanga. Lahat ay nasa sabik at galak sa palabas maliban kay Leo. Ang mukha niya. Nababaluktot at maraming mga ugat ang lumabas sa kanyang leeg. Naisip niya yun mula kay Fane. Ay isang baguhan, hindi niya alam kung paano maglingkod sa unang welga at magkalat. Ang mga bola sa mesa, pagkatapos ay may bulsa niya ang natitirang mga bola. Madaling at ibagsak ang pag-ikot na ito.
Ang eksena sa harap niya ay tunay na wala sa kanya. Inaasahan. Ngayon ay walang pagkakataon para sa kanya na matumbok ng direkta ang pulang bola. Mula sa kung saan ang puting cue ball ay nasa. Kailangan niyang pag-aralan at pag-aralan ang anggulo. Upang ang puting cue ball ay tatama sa gilid ng talahanayan ng billiard at bounce. Patungo sa direksyon ng pulang bola. Thud. Si Leo ay tunay na isang mahusay na manlalaro, kanya. Ang billiard skill ay hindi masama. Nagawa niyang makahanap ng isang tumpak na anggulo para sa white cue ball upang matumbok ang pulang bola. Gayunpaman, ikinakalat din niya ang pula. Ball pa kaysa sa dati, iniiwan si Faye ng isang mahusay na tindig upang puntos. Kabanata 734. Sigh. Kapag nakarehistro ang kanyang utak na ang mga bola ay malawak na nakakalat, ang kanyang bumagsak ang puso. Pinakawalan niya ang isang mabigat na buntong hininga at nadama na lumitaw ang isang hindi kilalang premonition. Sa kanyang puso, maraming salamat, Batang Master Leo. Isang walang malasakit na ngiti ay nakabitin sa mukha ni Faye habang naglalakad siya. Si Leo ay gulong, tumingin sa kanya. Kaibigan na nakatayo sa likuran niya, at nag-utos, dalhin mo ako ng isang bote ng mineral na tubig. Ito ay napaka-F***ing mainit-init dito. Damat, ang binata. Noon na puckered, madali niyang maramdaman na ang panik ay bumagsak. Leo. Kapag ito ay 1 bilyong pusta bawat laro at isang maliit na pagkakamali ang gagawin. Nagkakahalaga ng 1 bilyong box, sino ang hindi sa isang swivet? Pagkatapos ng lahat, ang Turner. Ang pamilya ay isang third-class na pamilya lamang at hindi sila nagmamay-ari ng maraming mga pag-aari at mga assets. Kung patuloy na natalo si Leo ngayon, ang kanyang 5 bilyong box credit. Ang balanse ay hindi mababayaran ang pagkawala. Mabilis ang binata. Kumuha ng isang bote ng tubig at inihagis ito kay Leo. Pinilipit ito ni Leo at bumulusok. Bumaba ito. Thud. Thud. Samantala, si Faye ay nagpocketed ng ilang mga bola ng paisa-isa at nakapuntos ng higit sa 15 puntos. O Diyos ko, magandang gumagalaw. At mahusay na mga posisyon. Si Faye ay may pag-asa na manalo muli sa pag-ikot na ito. Ginawa siya ni Sharon. Maligayang paglukso at bulalas. Mula sa kasalukuyang sitwasyon, nakita niya ang pag-asa ng Faye. Nanalo ng isa pang pag-ikot. You. Nakakainis. Maaari mo bang panatilihin ang iyong boses? Pababa. Ito ay isang pampublikong lugar. Binaril niya si Sharon ng isang kakila-kilabot na titig. Ang pandaman ni Leo. Sobrang sensitibo ang system ngayon na ang boses ni Sharon ay parang A. Ang tono ng screeching na naglalabas mula sa isang violin na nilalaro ng isang kakila-kilabot na violinist. Hehe. Ano ang bagay, Batang Master Leo? Huwag sabihin sa akin ang iyong pantalon ay basa ng tama. Ngayon, sa palagay ko hindi mo kayang mawala ang ganoong halaga, di ba? Hindi lamang si Sharon. Hindi nakataas ang kanyang tinig matapos marinig ang reklamo ni Leo, ngunit nasiyahan siya sa tingnan sa harap niya na balisa si Leo. Nagpapatuloy siya, ano ang mali? Kuya, saan napunta sa iyo ang brazen na pag-uugali ng 30 minuto na ang nakaraan? Bakit? Nawala ba ito sa lalong madaling panahon? I shot ang F***sake up. You. Thud. Isa pang bola. Ay pocketed, at ang ekspresyon ni Leo ay lumago at mas madidilim. Hindi nagtagal. Ang mga scoreboards ay nagpakita ng fan -79 puntos. Sa palagay ko nanalo ulit ako. Ang ilang mga kulay na bola lamang ang naiwan. Batang Master Leo, gusto mo ba ako? Upang madali sa iyo. Kung hindi, ito ay nakakahiya para sa isang dalubhasa na tulad mo upang makakuha mga puntos ng 0. Hindi pinagpatuloy ni Faye ang laro sa halip ay ngumiti siya kay Leo at binigkas ang kanyang mga alalahanin. Ang mga kulay ay pinatuyo mula sa mukha ni Leo at ang mga sulok ng kanyang mga labi ay twitched na parang may stroke siya. Ang kanyang kamay ay frantically hinanap para sa bote ng tubig. Hinawakan niya ang bote at kumuha ng malaking paghigop para lamang hanapin na ang bote ay walang laman. Ininom niya ang lahat ng mga sandali na ang nakakaraan. Ang pangalawang laro ay sa iyo din. Pinunasan ni Leo ang malamig na pawis sa kanyang noo at barkada. Xenophobic alay patungo sa Faye, tumigil ako. Sinungaling ka. Nagpanggap kang isang newbie kapag ikaw ay talagang master. F***sake, sobrang sampain ako ngayon. Bigyan mo ako ng iyong account, maglilipat ako ng 2 bilyong box sa iyo. Hindi ako naglalaro. Kasama mo na. Napansin ni Leo na ang brat na ito, mas mahusay na naglalaro si Faye. At mas mabuti. Mabilis niyang napabuti ang paraan, at ang kanyang mga diskarte at ang kanyang mga kasanayan sa ang pag-ikot na ito ay tila mas mahusay kaysa sa unang pag-ikot.
Ang oras na kinuha sa layunin ay mas maikli kaysa sa dati. Ngayon, ang kanyang welga ay mas tumpak at ang kanyang kontrol ng kapangyarihan ay mas pinong. Si Leo, ngayon, ay tunay na natakot. Haha. Kabanata 735. Si Fane ay nagpakawala ng isang malakas na chuckle bilang kapalit sa pakikinig sa mga salita ni Leo. Ngumiti siya. Oo naman, batang Master Leo, kung nais mong hilahin ngayon, okay din iyon. Ngunit, kailangan mong ilipat sa akin ang 10 bilyon kaysa sa 2 bilyon, di ba? Fane. Tumahimik sandali at pagkatapos ay nagpatuloy, bago ang laro, malinaw ka. Nabanggit na kailangan nating maglaro ng 10 pag-ikot at hindi lamang maaaring sumuko sa kalahati. At kung nais mong mag-atras ngayon, nangangahulugan ito na automatiko kang magbibigay. Hanggang sa natitirang 8 pag-ikot. Sa kasong iyon, nawalan ka ng 10 laro. Panipi. Ang bibig ni Leo ay nag-tweet sa paalala ni Fane. Talagang sinabi niya ang lahat. Ang mga patakarang ito bago ang laro, ngunit hindi niya naisip na si Fane ay magiging ganoon. Malakas. Ang pag-iisip sa kanya ay nawala ng billiard sa isang newbie tulad ni Fane ay hindi kailanman. Tumawid sa kanyang isip, nawala na siya ng 2 bilyon. Kahit na ang kanyang utak ay pinili. Magpatuloy sa paglalaro, ang kanyang puso ay babagsak bago ang anumang bagay. Tumigil sa spewang. Walang kaparerekan. Tumigil ako. Bigyan mo lang ako ng numero ng iyong account at ililipat ko kayong 2 bilyong bucks. Sino ang humiling sa iyo na magsinungaling tungkol sa iyong kasanayan at sinabi sa amin na mayroon ka? Hindi kailanman nilalaro ito dati. Malinaw kang naglaro ng billiard bago at bihasa. Dito, hinigpitin ni Leo ang kanyang panga at hinaplos ang kanyang ngipin. Itinanggi niya ang anumang mga patakaran. Nagtakda sila tulad ng isang nasirang bata. Inilipat ni Fane ang kanyang braso gamit ang billiard cue stick sa ang kanyang kamay at itinuro ito kay Leo. Ang kanyang ulo ay tumagilid ng bahagya paitaas na may isang malamig tone. Sinabi niya, hindi ako nagsisinungaling. Nalaman ko ang mga pamamaraan na iyon sa aking sarili noong ako ay ang panunood ng inyong dalawa ay naglaro ng ilang sandali. Kung hindi ka naniniwala sa akin, hindi ko magagawa. Tulungan din ito. Ngunit mayroon ka lamang 2 pagpipilian ngayon, ang isa ay upang aminin ang pagkatalo at ilipat mo ako ng 10 bilyong bucks, at ang pangalawang pagpipilian ay upang matapos ang natitirang 8 pag-ikot. Kung sakaling maswerte ka, maaari kang manalo ng isang pag-ikot, sino ang nakakaalam? Tama. Ang mga sulok ng bibig ni Leo ay nag-vibrate muli. Ang punk na ito ay ganap. Mabaliw. Ano ang sinabi muli ng punk? Kung sakaling siya ay maswerteng, baka manalo siya. Isang pag-ikot. Ayon sa pagganap ni Fane sa unang 2 pag-ikot, ito ay hindi mahirap makita na si Fane ay nagiging mas mahusay at mas mahusay sa kapansin-pansin at naglalayong. Nagumawa ng kawalan ng katiyakan ni Leo tungkol sa kinalabasan. Siya ay may isang malakas na premonition. Nang hindi pagpanalo ng alinman sa natitirang mga pag-ikot. Hoy, brat, huwag masyadong pindutin, ikaw. Ikaw ay isang bodyguard lamang sa pamilyang Drake. Kung hindi, para kay Timoteo o ang pamilyang Drake, binabati ka namin ng aming mga kamao. May isang tao sa karamihan ng tao na tila isang mabuting kaibigan ng Leo. Agad siyang humakbang at nagalit kay Fane. Siya. Tama. Naglaro ako ng 2 pag-ikot sa iyo at nangako na bibigyan ka ng 2 bilyon. Ano pa ang gusto mo? Kung hindi ito para sa batang master na si Timoteo, hindi kami. Bigyan ka ng anumang sentimo na hindi banggitin ang 2 bilyon. At pagkatapos kung ano ang maaari mo gawin sa amin, ha? Ang isa pa ay tumagal ng 2 hakbang na pasulong, ang kanyang tono ay mayabang. Leo. Nadama ng bahagyang kalmado at medyo mas tiwala sa kanyang puso nang makita niya 2 sa kanyang kaibigan na nagsasalita para sa kanya. Siya snarled sa Fane, brat, magbibigay ako. Kayong 2 bilyon, sabihin sa akin ang iyong numero ng account kung nais mo ito. Kung hindi man, aalis kami sa isang bar upang maghang kasama ang batang master na si Timoteo mula ng halos oras ng partido. Sa oras na ito, pinatong ni Fane ang cue stick sa kanyang kamay at hinarang ang mga ito mula sa pagpapatuloy ng kanilang landas. Hindi ko na ito ulitin. Ikaw ay alinman. Patuloy na makipaglaro sa akin o umamin ng pagkatalo at bigyan ako ng 10 bilyon. Ito ay bilang simple na. Ngunit, kung maglakas loob ka na ilabas ng direkta ang kompartimento, ikaw paghuhukay ng iyong sariling libingan. Ano ang F***? Ikaw ay isang mabaho na piraso ng She**T na bumalik lamang mula sa militar. Anong tama ang kailangan mong kumilos? Snobbishly.
Ang unang tao na tumayo para kay Leo ay gumawa ng isa pang hakbang. Patungo sa Fane at Bart, alisin mo ang F***sake. Malakas na piraso ng She**T. Ang kaibigan ni Leo ay nagmamay-ari ng saloobin na pinakakinasusuklaman ni Fane. Nakatingin sa mga sundalo. Sobrang sakripisyo nila para kay Katisia. Para sa mga tao ng Katisia. Marami sa kanila ang nagbigay ng kanilang buhay sa Katisia at hindi na makakauwi sa bahay. Ngayon, ang thug na ito sa harap niya ay talagang ininsulto siya at ang kanyang mga kasama, at kahit na hinahamak sila. Fane. Hindi nagatubili at nag-flick ng cue-stick at nagbigay ng isang banggaan sa ulo. Ang braso ng kalaban. Si Fane ay tila hindi gumagamit ng labis na lakas, ngunit ang tao ay nadama na parang ang kanyang mga buto ay malapit ng maging pulbos, umungol ang mukha niya. At sumigaw sa matinding sakit. Fane. Sa sandaling ito, bumaril si Timoteo mula sa kanya. Upuan at saway ng Tame Time, lahat sila ay mga kaibigan ni Leo, at si Leo ang aking mahal na kaibigan, na nangangahulugang sila rin ang aking mga kaibigan. Ngayon, pakinggan mo ako, kung ano ang nangyari ngayon sa sentro na ito, kalimutan natin ito, hindi para kay Leo kundi para sa akin. Leo. Ililipat ka ng 2 bilyong box at papayagan mo kami. Naririnig mo ba akong malinaw? Panipi. Batang Master Drake, iminumungkahi ko na hindi ka makasama sa iyong sarili. Bagay ngayon. Bago ang laro, alam nila na hindi ako naglaro ng billiard. Bago at ako ay isang newbie, sa makatuwid, patuloy silang pinipilit, nais na mapang-api ako. At manalo ng pera ko. Malamig na bumagsak si Fane sa pagbabalik. Bukod, gusto ko. Hihiging iyo. Niloko kanila at kinuha ang maraming pera mula sa iyo. Kaya, sa oras na ito, humihingi ako ng paumanhin na hindi ko sundin ang iyong order. Fane Woods, ikaw. Lubos na isang bodyguard ng pamilyang Drake. Ako ang batang master ng Drake. Pamilya. Ako ang iyong Panginoon. Lumaki si Furry sa loob ni Timoteo tulad ng isang tumor. Siya ay galit na itinaas niya ang kanyang tinig at sumigaw, simula-mula ngayon, ikaw. Fane Woods, hindi na gumana para sa pamilyang Drake. Ikaw ay pinaputok. Panipi. Kabanata 736. Kapatid, anong mga toro *T ang spewang mo? Ako ang nag-upe kay Fane, ikaw. Walang karapatang tanggalin ang kanyang trabaho. Bukod sa, paano mo siya sunugin? Nang hindi nakuha ang pahintulot ng ama. Galit si Tanya. Naging bola siya. Nang dalisay na galit sa susunod na segundo narinig niya ang mga salita ni Timoteo. Siya na. Isang bodyguard lamang at ako ang batang master. Kailangan ko bang humingi ng pahintulot? Kapag nagpapaputok lang ako ng bodyguard. At hindi mo ba alam ang kanyang tunay na pagkakakilanlan? Isang head commander. Siya ay isang head commander lamang para sa Diyos. Tayo ba? Kailangang lumuhad sa harap niya at halikan ang kanyang asterisk sa. Tumugon si Timoteo sa isang malamig na malamig. Tono. Nadama ni Tanya na sumabog mula sa galit na halos malabo siya. Huwag kailanman naisip na ang mahal na kapatid na ito ay sasabihin ng ganitong pahayag. Stomped ang kanyang paa at sumigaw, kahit na ano ang sinabi mo, hindi ka maaaring magpasya. Ito, hey, huwag kalimutan na ako ang iyong kapatid at ako ang nakatatandang anak na lalaki sa pamilya Drake. Si Timothy ay nakapangangilabot at pagkatapos ay idinagdag, sino ang nagtanong dito? Aso upang bark sa maling tao. Ako ang kanyang Panginoon. At isang aso na pumapasok sa kanya. Master, ano ang punto ng pagpapanatili nito? Para sa kanya nakagatin siya. Fane. Ang iba pang kamay, sneered frostily sa palitan. Nagsalita siya, haha. Tama, mula pa. Malinaw na sinabi ito ng batang Master Drake, walang naiwan. Hindi ako mananatili sa posisyon na ito para sa higit na kahihiyan. Marahil ay maraming. Ang mga taong pinapahiya ako sa likuran ko, na nagsasabing ang mga bagay tulad ng fanwoods ay ganoon. Isang lich-leching off ang pamilyang Drake. Tumigil si Fane para sa isang segundo at pagkatapos. Nagpatuloy, Hindi ako emosyonal o pisikal na nakakabit sa posisyon ng bodyguard. At binayaran na ako ni Miss Tanya noong nakaraang buwan. Sweldo, tungkol sa sweldo sa ilang araw na ito, kalimutan natin ito. Isaalang-alang. Ang ilang mga araw ng paglilingkod bilang aking pasasalamat kay Miss Tanya. Ngunit ngayon bata, kailangang bayaran ako ni Master Leo ng 10 bilyong box, walang pag-ikot. Kung siya hindi magbabayad, hindi siya maiiwan. Kapag narinig ni Leo kung ano ang inihayag ni Timoteo tungkol sa pagpapaalis ni Fane, ang kanyang mga mata ay naiilawan na parang nakakita siya ng ilaw sa dulo ng tunnel.
Pagkatapos ay tinanong niya si Timoteo, "Young Master Drake, ikaw lang." Pinutok siya, "Di ba? Hindi na niya ang iyong bodyguard, hindi ba?" Dahil hindi siya. Isa pa, kahit na mayroon akong aking mga tao upang talunin siya, hindi ito makakaapekto sa atin. Pagkakaibigan, di ba? Tumanggo si Timoteo bilang tugon, ngunit ipinapaalala niya, "Syempre. Hindi na siya ang aming bodyguard, nasa iyo na ngayon. Ngunit isang bagay na dapat ko sabihin, ang punk na ito ay maganda, hindi sa palagay ko ang iyong mga bodyguard ay ang kanyang tugma." Panipi. Manggahas ka. Agad na umakyat si Sharon at nagalit ng galit. Kahit na hindi na siya ang bodyguard ng pamilyang Drake, mayroon pa ring George. Pamilya. Huwag kalimutan ang pamilyang George ay hindi isang puwersa na may bilang. Kung maglakas loob kang hawakan ng isang solong strand ng kanyang, laban ka sa akin, Sharon. George. Oh, Miss George? Sinusubukan mo na bang maglaro ng superhero ngayon? Bakit bagaman? Hindi lamang siya may asawa, ngunit narinig ko rin na hindi siya interesado. Sa iyo naman, sulit ba na isakripisyo ang labis para sa isang may asawa? Leo. Nag-sneered sa protection ni Sharon patungo kay Fane. Naging madilim ang mukha niya. At mapurol. Pagkatapos ng lahat, si Sharon ang nag-iisang anak na babae ng pamilyang George A. First-class aristokratikong pamilya sa gitnang lalawigan. Siya ay mula sa isang pangatlo klase ng pamilya, kaya natural na ayaw niyang masaktan siya, at ang paggamot niya ay matagumpay na natakot sa kanya. Bakit ka nagmamalasakit? Kahit na hindi ko gusto. Siya, kaibigan ko pa rin siya, at dapat kong tulungan ang aking kaibigan. Nibbled si Sharon. Mahigpit na mahigpit ang kanyang labi habang siya ay gumagala. Tumingin siya kay Fane para sa isang segundo. Miss Sharon, salamat sa iyong mabait na hangarin. Si Fane ay bahagyang inilipat sa pagkilos ni Sharon, ngunit tiningnan niya si Sharon na may solemna at matatag na mukha. Gayunpaman, ako, Fane Woods, ay hindi nais na may utang sa iba, hindi sa banggitin. Ito ang aking personal na pakikipag-ugnay kay Young Master Leo, at hindi ko gusto ang iba. Makagambala, hahawakan ko ang bagay na ito sa aking sarili. Salamat. Ngunit, naramdaman ni Sharon A. saksak ng pagkabigo sa loob ng kanyang puso. Hindi lamang si Fane ang tumawag sa kanya na Miss Sharon, isang formal na pangalan, ngunit nabanggit din na ito ay kanyang sariling personal. Ang pag-iibigan at ang Sharon bilang isang tagalabas ay hindi dapat makagambala. Ang pahayag na ito ay malinaw na sinabi ang kanyang hangarin sa kanya, imposible silang magkasama. Ang brat na ito ay talagang hindi nagbigay sa kanya ng anumang pagkakataon. Ha, Miss Sharon, pakinggan ang bawat solong salita ng malinaw. Gumising ka. Ayaw niya. Tulong. Binibigyan ka niya ng malamig na balikat, hindi mo ba naramdaman iyon? Hindi siya. Pinahahalagahan kita, bakit mo pa rin siya gusto? Pinalakpakan siya ni Leo. Natuwa ang kamay nang marinig niya kung ano ang binanggit ni Fane. Ngayon na ang huli. Sa wakas ay na-clear ang roadblock, si Leo ay flabbergasted na may kagalakan. Higit pa sa A. Dosenang mga bodyguard na naghihintay sa labas ng sentro ay sumugod sa lugar. Matapos marinig ang palitan, Young Master Leo, paano ka namin may hahatid? Ang isa sa kanila ay agad na humakbang pasulong, yumuko sa harap ni Leo gamit ang kanyang mga kamay. Pumalakpak, at sinabi. Kabanata 737. May isang ignorante na brat dito na malinaw na hindi nagdala ng kanyang utak ngayon. Ay! Nais na umuwi ngunit pinigilan niya ako sa paggawa nito. Alam mo kung ano ka. Dapat bang gawin, di ba? Si Leo ay naninigarilyo ng malamig na puso at lumingon kay Timoteo. Batang Master Drake, huwag kang mag-alala tungkol sa kanila. Ang mga bodyguard na ito ay hindi ordinaryong. Lumikha sila ng isang natatanging pamamaraan ng pakikipaglaban na tinatawag na The Invincible. Ang pag-ikot ng walang bisa na kamao na walang sino man sa mundong ito ang nakakaalam. Bukod, lahat sila ay mga nakatatanda at juniors mula sa parehong lugar. Malakas sila, Timoteo. Tumalon si Hart para kay Joy at ang kanyang pag-asa ay tumaas nang marinig niya ang mga salita ni Leo. Leo. Tama. Bagaman ang pamilyang Turner ay isang pangatlong klase lamang, ginawa ito. Hindi nangangahulugang walang top-notch na bihasang manlalaban sa kanilang pamilya. Ilan? Ang mga bihasang mandirigma ay maaaring may emosyonal na nakatali sa isang taong nakilala nila mula sa isang ikatlong uri ng pamilya, at sa kadahilanang ito, marahil, handa silang magtrabaho para sa kanila. Sa pagtingin sa mataas na tiwala sa sarili ni Leo, si Timoteo. Sa wakas naisip na mayroon pa ring pag-asa para sa ibang partido na magturo kay Fane. Isang di malilimutang aralin. Mas mainam kung ginawa nila siyang bedridden para sa
Linggo. Hoy, gaano ka manggahas na masaktan ang aming batang master? Nagpapadala ka ba? Ang iyong sarili sa impyerno. Ang isang swamp ng mga bodyguard ay agad na nakapaligid sa Fane. Tandang padamdam. Pow! Wham! Sa kasamaang palad, ang mga bodyguard na iyon ay nahulog sa lupa bilang. Sa lalong madaling panahon ay napapalibutan nila si Fane. Wala sa kanila ang nakakabalik sa kanilang ngayon. Ang sakit na shaded sa pamamagitan ng mga ito ng isang kakilakilabot na intensity na. Sanhi ng lahat ng mga ito na humagulgol sa paghihirap. Ang kanilang mga mukha ay morphed sa isa sa patay na mga blanched na mukha. Si Timoteo, sa kabilang banda, ay mayroon sa kanya. Ang puso ay pinukpok sa kanyang dibdib na ang kanyang mukha ay naputi. Ang mga bodyguard na ito, mula sa pamilyang Turner ay tila hindi maaasahan ngayon. Walang talo na umiikot na walang bisa na kamao. Ito ay walang iba kundi isang cotton candy fist sa Fane malungkot at walang silbi. Mahigit sa isang dosenang kalalakihan ang gumagamit ng parehong pamamaraan. At gayon pa man wala sa kanila ang maaaring hawakan ang sulok ng damit ni Fane dati. Pagdurog sa lupa, kung hindi ko makita ang 10 bilyong inilipat sa aking account, magkakaroon ka ng iyong huling hininga dito. Isang nakakagulat ngunit nakakatakot na ngiti. Plastered sa mukha ni Fane. Tumingin siya kay Leo at idinagdag, nga pala. Kung ang ilang mga mahahalagang kasangkapan sa bahay o bagay ay nasira dito, dapat mong bayaran ito. Masyadong. Pagkatapos ng lahat, sinimulan mo ang laban, at dahil lamang sa tumanggi kang magbayad. Tama. Isang manong ng malamig na pawis na ipinakita sa noo ni Leo, lumingon ang kanyang mukha. Paler at paler habang nagsalita si Fane. Matapos siyang magbigay ng ilang mga saloobin sa bagay na ito. Sa wakas ay binuksan niya ang kanyang bibig, wala bang 8 laro? Magpatuloy tayo noon. Hindi ako sa aking pinakamahusay na sandali. At marahil ay mananalo ako. Nananatiling 8 mga laro at ikaw ang may utang sa akin. Haha. Sige noon. Sa kasong iyon, ipagpapatuloy ko ang laro sa iyo. Naglaro lang ako. 2 pag-ikot, pagkatapos ng lahat. At gusto ko talaga ang larong ito, masaya ito. Fane. Napangiwi ng marinig ang panukala ni Leo. Ang bawat solong salita at tono mula sa kanya. Ang bibig ay sa pilitin galit sa loob ni Leo. Si Leo ay halos kumukulo na may galit na. Halos mag-spew siya ng dugo. Ang punk na ito ay talagang hindi kailanman naglaro ng mga billiards dati. Anong biro? Come on, ito ang aking oras upang simulan ang laro. Pinunasan ni Leo. Ang malamig na pawis sa kanyang mukha at leeg, at pagkatapos ay lumakad papunta sa mesa ng billiard. Maingat. Siyempre, napansin ng lahat na ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Bahagyang. Hindi na siya ang tugma ni Fane, at ngayon na siya ay kinakabahan, natural na hindi siya maaaring gumanap ng maayos. Sa makatuwid, sa susunod 8 laro, hindi siya nanalo ng 1 beses. Sa isang laro lamang, nakita niya ang isang glimmer ng sana, ngunit sa huli, nabigo siyang ibagsak ang pag-ikot na iyon. Sige, 10 laro. Tapos na, mayroon ka bang sasabihin ngayon? Ilipat ang 10 bilyong box. Ito ay ang numero ng aking account. Kinuha ni Fane ang isang panulat at isinulat ang kanyang numero ng account sa ang isang piraso ng papel ay mabilis at ibinigay ito kay Leo. Ngunit mayroon lamang akong 5 bilyon sa aking balanse sa kredito. G. Woods, mahal kong G. Woods, bibigyan kita lahat ng 5 bilyong box, at tatawagan natin iyon, okay lang ba iyon? Alam ni Leo, kristal malinaw sa kanyang puso na si Fane ay hindi isang simpleng tao. Tulad ng isang malakas, ang tao ay hindi pinapayagan silang umalis, sa gayon, maaari lamang siyang makiusap sa Fane. Pathetically. Kabanata 738. Fane, narinig mo na ba ang kasabihan na napupunta, maswerte ang siya na nakakaalam? Kailan lang babangon at umuwi? 5 bilyong box ay marami sa sarili nito, at ang batang Master Turner ay wala ng pera sa kanya. Isaalang-alang. Ang iyong sarili ay maswerteng ngayon, na maaaring mag-withdraw ng 5 bilyon mula sa kanya, dumating. Ang tugon ni Timoteo, kahit na may pagmamataas habang binigyan niya ng baluktot si Fane. Ngiti, hindi nasiyahan si Fane, sa kung paano nagkaroon ng condescending si Timoteo. Nagsalita lang sa kanya, nag-alok siya ng isang mahigpit na ngiti bilang kapalit. Hindi. Alam ko kung ang sitwasyon ay naiiba, na ako ang nawala, hindi niya hahayaan. Lumayo ako sa isang maliit na bahagi na mas mababa sa 10 bilyon. Gusto kong ituro iyon. Ang mga kasanayan sa negosasyon ay nakakatakot din. Ang batang Master Turner ay ang isa
Sino ang gumawa ng pusta sa akin pa rin? Paano mo masasabi na ako lang? Widling, pera sa kanya. Hindi mo ako masisisi kung may kakilakilabot siya. Koordinasyon. Huwag ay overstep ang iyong mga hangganan, punk. Ito ang Turner. Batang master ng pamilya. Ang mga bodyguard, kahit na nasasaktan pa rin, ay bumangon sa kanilang mga paa matapos silang mabugbog. Natatakot sila sa loob ng Fane lamang. Pagkakaroon, si Fane ay sumulyap sa isa sa mga bodyguard na sobrang natatakot na siya. Staggered pa atros, tulad ng pag-aalaga ko siya ang batang Panginoon ng anuman. Pamilya, panunuya niya. Huwag isipin na maaari siyang maglakad palabas ng lugar na ito kung hindi siya. Bayaran mo ako ng buo kahit na maikli lang ito. Sa mga clenched fists, Leo. Lumiko kay Timoteo na pagtanto na hindi pinahintulutan siya ni Fane. Young Master Drake, tulungan mo akong magbayad ng 5 bilyon na ito, bakit hindi ka? Natagpuan ni Timoteo ang kanyang sarili na natigil ng walang tamang tugon bago siya sa huli. Sumagot, Young Master Turner, humihiling ka ng 5 bilyon, hindi 50 milyon. Kahit na hiniling mo sa akin na ipahiram ka ng 500 milyong bucks, ako ay kailangang mag-isip ng mabuti tungkol dito. Sa palagay mo ba ay maaaring magpahiram ng 5 bilyon? Bucks sa iyo ganyan lang. Walang magawa, pinahihit ni Leo ang kanyang nababalisa na tingin. Fane. Wala akong gaanong pera, blurted siya. 5 bilyon lang ako. Si Fane chuckled, nilibang sa sitwasyon. Hey, gagawin kong simple para sa iyo. Bigyan mo ako ng 5 bilyong bucks at ang hanggal na pighead mo. Kumusta naman? Iyon. Ang kanyang mga salita ay kinilabutan si Leo, na ang mukha ay ganap na pinatuyo ng kulay. Naiwan na walang ibang pagpipilian, lumingon si Leo sa isa sa mga bodyguard kasama niya. At nababagabag, Logan, bumalik at tulungan akong sabihin sa lahat kung ano ang nangyayari. Sa ang aking ama ay kailangang makabuo ng isang paraan upang makakuha ng 5 bilyon, o iba pa. Mamatay ako. Matapos niyang sabihin iyon, lumingon ulit si Leo kay Fane at sinabing, ako. Bumalik ang aking bodyguard upang makuha ang aking ama at ang pera. Hindi ito dapat. Isang problema, di ba? Tumango si Fane. Siyempre hindi. Parang. Hindi nababahala, lumingon siya sa kanyang mga kasama sa babae. Maglaro ng mga bilyar. Ito ay medyo masaya pagkatapos ng lahat, alok ni Fane. Maglalaro kami habang hinihintay namin ang kanyang ama. Okay. Ang kanyang mga salita ay tila hindi umupo ng maayos kay Tanya. Ikaw ba talaga? Pag-iisip tungkol sa pagtigil, Fane. Tanong niya, ang kanyang tingin ay naayos sa kanya. Huwag. Huminto ka. Mangyaring huwag magtaglay ng sama ng loob laban sa aking kapatid. May sinasabi lang siya. Dahil galit siya, binigyan lang siya ni Fane ng mapait na ngiti. Miss Tanya, ay. Pinahahalagahan ang iyong katapatan, ngunit sigurado ako na alam mo kung anong uri ng A. Taong ako, hindi ko na ulitin ang sinabi ko, at ginagawa ko ang lahat. Seryoso, hindi ako isa upang lokohin, at alam mo iyon. Bukod, hindi ako huminto, pinutok ako ng kapatid mo. Fine, ungol ni Tanya. Alam ni Tanya na ito ay walang saysay na makipagtalo sa kanya pa, siya ay matatag sa kanyang paniniwala. Pagkatapos ay ipangako mo sa akin na magiging mabuting kaibigan pa rin tayo, malumanay siyang humingi ng tawad. Hindi yun magiging problema, di ba? Naturally hindi. Magiging mabuting magkaibigan pa rin tayo. Kahit na hindi ako isang bodyguard ng pamilyang Drake. Tumango si Fane. Ang apat. Sa kanila kasama na sina Tanya, Sharon, at Yvonne ay naglalaro sa dalawang talahanayan at sinimulan ang kanilang sariling pag-ikot ng mga bilyar. Samantala, ang pamilyang Turner. Si Master ay umiinom ng tsaa na may marshal na alam niya at nasa mabuting termino. Kasama, ang marshal na ito ay mula sa Sky Dragon City, at siya ay isang malayong kamag-anak ng pamilyang Turner. Ito ay nangyari na siya ang kanilang panauhin ngayon. Ang mapayapang kapaligiran ay nasira ng si Logan, isang bodyguard, ay nakipag-ugnay sa ang silid, hafang at panteng. Kabanata 739. Master, may masamang nangyari. Hapong Logan sa pagitan ng pantalon. Ang ekspresyon ng facial ng Master Turner ay nagdilim habang siya ay sumulyap kay Logan. Ano ang ito? Talagang bastos ka. Hindi mo ba alam na dapat kang pumunta sa housekeeper? Hindi mo ba nakikita na mayroon akong isang mahalagang panauhin dito? Tiyuhin. Ano ang pinagsasabi mo? Sino ang mahalagang panauhin? Kami ay isang pamilya. Ito ay masyadong mapagbigay sa iyo, nagsalita ng isang binata sa tapat ng Master Turner bilang. Hinawakan niya ang kanyang tsaa, isang maliit na ngiti sa kanyang mukha tulad ng ginawa niya. Sumulyap si Master Turner.
Sa bodyguard si Logan at antas-headedly prodded, magsalita. Ano? Ito ba? Bakit kailangan mong lumapit sa akin? Sagot ni Logan. Hindi ito maganda. Master. Bata, ang batang master ay nawala ng maraming halaga ng paglalaro. Bilyar kasama ang ilang mga tao. Nawala ang pera. Paano ito posible? Master. Natigilan si Turner. Hindi ba siya ay may kasanayan sa mga bilyar at mananalo ng karamihan ng kanyang mga laro? Hindi ba niya sinabi sa akin 2 araw na ang nakakaraan ay nanalo siya ng ilang daang milyon? Bakit ka nagulat na nawala siya ngayon? Siyempre, Master. Alam ni Turner na ang kanyang anak na lalaki ay dumadaloy sa mesa ng bilyar at sumugal doon. Siya. Alam din na ang kanyang anak na lalaki ay karaniwang nagtaya ng 10 milyon bawat laro kasama si Young Master Drake. Kahit na nawala ang kanyang anak, hindi siya dapat nawala ng labis dahil sa kanyang mga kasanayan. Master, ang batang master ay nagustuhan ng isang malaking pusta sa oras na ito. Tumaya siya. 10 laro sa isang tao, at ito ay 100 milyon bawat laro. Nawala siya kabuuan ng 1 bilyon. Si Blurted Logan, ang kanyang pagkabalisa ay nakabitin sa kanya. Bata. Ang master ay mayroon lamang 500 milyon kasama niya at kalahating bilyon na maikli. Siya. Hindi maiiwan, at sinabi ng taong iyon na kung ang batang master ay hindi makakaisip. Ang natitirang 500 milyon, papatayin niya siya. Ang batang master ay walang iba pang pagpipilian, kaya hiniling niya sa akin na bumalik at makuha ang pera. Ano? Agad na bumaril si Master Turner mula sa kanyang upuan, nalilito at hindi naniniwala. Sa sinabi lang sa kanya ni Logan. Tumaya siya ng 100 milyon sa isang laro. Sa isang tao at nawala ang lahat ng 10 laro. Nagbibiro ka ba? Nawalan siya ng 10 laro. Sa kanyang mga kasanayan. Gayon din, kung ano ang nasa isip niya na tumaya sa 100 milyon. Isang laro sa mga tao. 100 milyon ay medyo isang malaking halaga para sa pamilya ng Turner. Sila ay isang pangatlong klase na aristokratikong pamilya at wala karamihan sa kapital na nagtatrabaho kahit na marami silang mga pag-aari. Bukod doon, kilala niya ang kanyang anak na lalaki. Ang kanyang anak na lalaki ay hindi magtaya sa mga larong billiard. Ang iba kung hindi siya sigurado na ito ay magiging pabor sa kanya. Kahit papaano, siya ay hindi magtaya ng 100 milyon sa isang laro. Pagkatapos ay inalok ni Logan ang kanyang paliwanag habang siya ay nagsalita, Master, hinala ko na ang ibang tao ay gumawa ng isang tanga. Sa labas ng aming batang Panginoon. Sinabi ng taong iyon na hindi niya alam kung paano maglaro. At ito ang kanyang unang pagkakataon na naglalaro ng mga bilyar. Dapat gusto ng batang Master upang manalo ng kanyang pera, kaya't nabalisan niya ang taong iyon upang makipaglaro sa kanya. Ang tao ay mapagpanggap at sinabi na nais niyang magtaya ng 100 milyon para sa laro. Tiwala ang Young Master, kaya sumang-ayon siya dito, ngunit hindi ito inaasahan na ang tao ay magiging mahusay sa mga bilyar. Sinabi niya na mayroon siya pinagkadalubhasaan na ito matapos tingnan ng batang master at batang master. Naglalaro ng isang laro si Drake. Sa huli, nanalo siya ng 10 laro na patuloy. Panipi. Mapahamak. Paano niya pinangangasiwaan ang aking anak? Galit na galit si Fabian Turner. Habang hinuhubaran niya ang kanyang kamao. Tama. Sino ang taong ito? Mayaman ba siya at makapangyarihan? Ang isang tao na handang tumaya 100 milyong isang laro ay dapat na malakas na tao. Master, ang taong iyon ay isang bodyguard lamang mula sa Drake pamilya, at ang kanyang pangalan ay Fane. Nagsalita pa si Young Master Drake sa ngalan ng Young Master, ngunit ang taong iyon ay hindi rin nakinig sa kanya. Batang Master Drake. Galit na galit siya na pinalo niya ang bodyguard na ito sa lugar. Dumating si Logan. Sumagot, malinaw na galit habang nagsalita siya. Nais naming i-escort ang aming batang master. At iwanan ang lugar na iyon, ngunit hindi kami kalaban ng taong iyon. Magaling talaga siya. Sa pakikipaglaban. Panipi. Kabanata 740. Paano niya pinangangalagaan ang aking anak? Galit, masikip ang mga kamao ni Fabian. Walang sino man nangahas kahit na makialam. Siya ang bodyguard ng pamilya Drake, pagkatapos ng lahat. Paano maglakas loob na kumikilos pa rin ang taong ito pagkatapos na siya ay sako ng Drake? Pamilya. Sumimangot si Logan at sinabing, ang taong ito ay wala sa kanyang isipan. Siya kahit na hindi pinansin ang pakiusap ng batang master na si Drake para sa ngalan ng Young Master. Hiniling ni Young Master Drake kay Faye na bigyan siya ng mukha at kumuha lamang ng 500 milyon mula sa aming batang master, ngunit ang tulala na ito ay tumanggi. Haha, kaya mayroong
Ang ganitong tao na tulad nito na hindi nakakaintindi sa mundo, ha? Ang bata. Ang tao na nakaupo kasama si Fabian ay tumayo. Sino ang taong ito? Para sa isang bodyguard. Ang lalaki ay may isang pag-uugali. Bukod dito, hindi ba siya natatakot na ang pamilyang Drake? Makikipag-usap ba sa kanya ngayon na nasaktan niya ang batang master na si Drake? Kasama ang A. Bitter ngiti sa kanyang mukha, tumugon si Fabian, "O wala kang ideya, aking pamangkin." Ang taong ito ay si Fane Woods, ang manugang na nag-asawa sa pamilyang Taylor. Siya rin ay isang retiradong sundalo na katulad mo, ngunit tila nabigo siya. Upang makakuha ng anumang pamagat sa loob ng 5 taon na ito. Sinabi niya sa lahat na mayroon siya. Token ngunit nawala ito sa pag-uwi, kaya walang katibayan. May mga alingaw-ngaw na siya ay isang pinuno ng ulo lamang. Pagkatapos ay pinasok ni Logan, sino ang nakakaalam? Kung siya ay talagang isang komandante ng ulo. Iniisip ng lahat na hindi siya nagsisinungaling. Kapag inaangkin niya na iyon, dahil medyo may kasanayan siya. Gayunpaman, ang taong ito. Talagang may napakahusay na kasanayan sa medikal dahil naisave niya ang Diyosa ng digmaan. Lana dati, ang Diyosa ng digmaan ay nagbabayad na sa kanya, bagaman. Ang dahilan na siya ay mabaliw ay maaaring dahil sa iniisip pa rin niya na ang Diyosa ng ang digmaan ay may utang sa kanya ang kanyang buhay, at walang sino man ang nang-ahas na masaktan siya dahil doon. Panipi. Hinawakan ni Fabian ang dulo ng kanyang ilong. Napakahirap nito. Hindi natin mapapatay ang taong ito dahil nagawa niya ang pabor sa Diyosa ng digmaan. Paano kung siya dumating para sa amin kung may mangyari sa kanya? Malamig na ngumiti ang binata. Ngunit hindi namin talaga siya babayaran ng 1 bilyon, di ba? Hindi ba tayo gagawa? Duwag sa kanyang mga mata. Ang tao pagkatapos ay nahulog sa kanyang mga saloobin bago siya nag-alok. Mayroon akong isang ideya, tiyuhin. Susundan kita doon, at babayaran lang namin siya ng 500 milyon. Kung iginiit niya na mabayaran ng 1 bilyong bucks, ipapakita ko sa kanya. Sino ang boss at sumabog ang kanyang bubble? Kailangan niyang maunawaan na mayroong mas mahusay kaysa sa kanya. Ang mga mata ni Fabian ay naiilawan nang marinig niya ang kanyang mungkahi. Ito ang gusto niya. Nais niya ang kamag-anak na ito na gumawa ng aksyon, ngunit natatakot siya sa kanyang pamangkin ngayon ay isang kagalang-galang na marshal ay magbabalik sa kanya. Pababa. Ito ay musika sa tainga ni Fabian nang binanggit ito ng kanyang pamangkin. Na siya ay magtag, nang wala siyang nagmamakaawa. Mahusay. Tiyak na ito. Kamangha-manghang magkaroon ka sa aming panig. Tumango si Fabian, nalulugod dito. Hindi ako. Isipin ng iba pang mga bodyguard ay kailangang sumama sa amin dahil sila ay walang silbi doon. Panipi. Hindi nagtagal ay umalis sila sa kanilang sasakyan kasama si Logan bilang driver at patungo sa mall. Bakit hindi pa sila narito? Si Leo ay lalong lumalakas kapag napagmasdan niya ang patuloy na pagpapabuti ng Fane habang naglalaro siya sa kanyang babae. Mga kasama, ito ay 1 buong bilyon. Ano ang magagawa niya tungkol dito? Siya. Nagtataka kung magagalit ang kanyang ama nang marinig niya ang tungkol sa kanyang pusta na nawala. Mali. Naramdaman niya na nagsisinungaling sa kanya si Fane mula pa noong simula. Fane. Maaaring naging master sa bilyar ngunit sadyang kumilos na parang alam niya. Wala. Paano siya mapabuti ng napakabilis kung hindi iyon ang nangyari? Nawala si Leo sa kanyang pagkabalisa at fretting nang lumakad si Fabian sa billiard hall kasama ang marshal at ang kanilang bodyguard, Logan. Ama, bakit? Dinadala mo lang ang 2 tao dito. Ang ekspresyon ng mukha ni Leo ay nagdilim kapag siya nakita ang kanyang ama na dumarating kasama ang 2 tao lamang. Tila ang kanyang ama ay nakompromiso at binayaran si Fane ng pera. Inaasahan niyang gagawin ng kanyang ama. Maglagay ng away at magdala ng higit pang mga bodyguard upang talunin si Fane. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay. Isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.